Magbigay na may galak para sa Panginoon. Magbigay na may galak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah! Magbigay na may galak para sa Panginoon. Magbigay na may galak para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah! Na may kagalakan sa puso. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Ayan. Papatuloy po yung ating mga gawain. Ano po, kapag Lunes, ano po, ay meron po tayong discipleship. Ano po, sinusundan natin ang discipleship training track. Ano po, meron din po tayong prayer meeting kada Friday. Ano po. At ang mga worship team po ay mayroong practice kada Sabado. Mamaya po ay ang worship team kasama po ng media team, ang tawag natin, multimedia team, ay meron pong maiksing meeting lamang. Ano po? Mga paalala lang po doon sa ating mga dapat gawin. Ano po? Ayan. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Acts chapter 3, verses 19 up to 20. Magbabasa po ako sa New International Version. Acts chapter 3, verses 19 up to 20. Ito po ang nakasulat. Acts chapter 3, verses 19 up to 20. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong habag sa amin. Salamat sa inyong biyaya sa amin sa bawat araw. Panginoon, naririto po kami ngayong umaga. Ang nasa namin, O Diyos, ay Ikaw ay mapurihan at maparangalan. Pinapasalamatan ka namin sa inyo pong provision sa bawat araw, sa inyo pong pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Panginoon, kami ay humihiling, O Diyos, ngayong pagkakataong ito, ng inyo pong mga anak na mayroong mga pasanin at mga karamdaman sa kanilang mga katawan ay hipuin mo, Panginoon, ang kanilang katawan in the name of Jesus Christ. Mayroong mga matagal na pong mga inuubo, Panginoon, sinisipon, at mayroong mga karamdaman. Hinihiling namin, O Diyos, ang pagkilos mo, Panginoon, paghipo sa kanilang mga katawan. At maranasan namin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan upang magpagaling. Hinihiling namin, O Diyos, na maging bukas ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan upang tanggapin ang iyong mga salita. Hinihiling din po namin na maipangaral ito ng tama at ng naayon sa inyong kalooban, Panginoon. At O Diyos, tanggapin namin ang mga ito as they are your word, your powerful word. And we pray that the message, Lord God, will be preached powerfully. And Lord, we entrust to you our lives. We entrust to you the worship service this morning.
Salamat po. Pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Kahapon po ay marami po sa atin ay inalala yung pong ating mga mahal sa buhay na nauna na po sa atin. Ano po? At during this time in Luzon, ano po, marahil dun sa context po natin, hindi ko po alam yung ano sa Visayas or sa Mindanao. Dito po sa Pilipinas, specifically sa Luzon, ano po, ang mga tao po ay from the cities ay umuwi po papunta sa mga probinsya po nila at inaalala, they are commemorating ano po, the memories of their dearly departed. Ano po, at kagaya ng nabanggit ko, marami po sa atin, kung hindi man lahat, ay pumunta po tayo doon, ano po, sa mga kung saan nakalibing yung ating mga mahal sa buhay at inaalala natin, ano po, yung kanilang mga memories, mga magandang alaala, ano po. At marahil doon po sa mga kwento-kwentuhan natin, kapag tayo po ay nandoon, ay naririnig ito ng ating mga anak, kung tayo ay meron ng mga apo, ano po, at pinag-uusapan ang nakaraan, ano po. At marahil ito po ay nagkakaroon sila ng mga kaisipan na yung mga sakripisyo po ng mga nauna. Mga sacrifices nila, ano po, na nung una ay hindi ganito ang kalagayan ng buhay natin, pero dahil sa mga sacrifices nila, ano po, ay nandito tayo sa kalagayan na ganito. It is also a time to reflect on our own mortality. Naisip ko, kung hindi pa darating ang Panginoon, maybe in 10 years, 20 years time, or 30 years time, hindi na ako ang pupunta doon. Ako na ang pupuntahan. Kung hindi pa darating ang Panginoon. Ano po? Hindi ba? Ano yan realidad po. So, ito ay, para maging pakinabang sa atin ito, it is a time to reflect on our own mortality. Na hindi po tayo forever sa mundong ito. Forever tayo doon sa kung ano ang pinlano ng Panginoon sa atin. Ang sabi po ni John Bunyan, we are just pilgrims. Tayo po ay dumadaan dito. Hindi po natin home, hindi natin tahanan ang mundong ito. Ano po? Our home is doon po sa presensya ng Panginoon na kung saan sinabi po niya sa John chapter 14, ano po, siya po ay naghahanda ng ating matitirhan. Ang sabi po, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. So naghahanda po ang Panginoon para sa atin ng lugar na kung saan doon tayo mananatili. That is our home. Ano po? So it's a reminder, ano po, na sa atin, we are mortals. Ibig sabihin, mamamatay tayo. Ano po? At marahil, ano po, yung time na yon ay kapag tayo na ang bibisitahin nila, sabihin natin, para save tayo, mga 40, gusto nyo mga 40 years pa, yung mga matatanda na rito. Tayo na ang pag-uusapan, yung contribution natin. Ano po, hindi lang sa kanilang physical na buhay, kundi doon sa kung ano yung kanilang pananampalataya. Ano po, maganda, di ba? Na tayo po ay bahagi ng buhay ng mga tao, especially ng ating mga posterity, mga generations after us. They are talking about our sacrifices in the faith. Ano po?
may our children and our children's children talk about our contribution in their faith and also good memories. Ano po? Halimbawa po ako ay ipinanganak po ng 1969. Ano po? At pagkatapos, nakalagay doon kung yung date of birth mo, pagkatapos, dash, tapos yung date of death. Yung in between ng year na yon, ano po, date of birth and date of death, dash lang. Di ba nilalagay? Dash lang yun. Pero in between that, ay marami po ang nangyari doon sa dash na yon. Di ba? And how do we make the most of that time or dash na yon that the Lord has given us? How do we make the most of our time? And ano ba ang ginawa natin sa buhay natin in the here and now na ibinigay po ng Diyos sa atin? Maikli lamang po yun. No? It's just a dash. 1969, dash. Sabihin natin, ano kaya? 2020, hindi, 2020. Itaas natin. We should make the most of that time, that short time that the Lord has given us. Make the most of our lives na meron po tayo binigay ng Diyos ngayon. Because the decision that we will make in the here and now will affect our eternity. Amen. There should be a turning point. There should be a turning point na binigay sa panahon na binigay ng Diyos sa atin na kung tayo ay sa isang direksyon na palayo sa Diyos, there should be a turning point. At ang turning point na yon ay yung ang isang tao ay maniwala sa tagapagligtas and acts upon that belief in the Messiah. At kapag ginawa po niya yon, salvation is near. Or he will experience salvation. Si Peter po, siya ay nangaral. Ano po, dito po sa ating text ngayon, ang una pong bahagi nito ay ginamit sila ng Panginoon upang pagalingin ang isa pong lumpo. Siya po ay nakalakad at siya po ay yung kanyang paa na marahil ay payat, o mahina. Iyan po ay binigyan ng lakas ng banal na Espiritu upang siya po ay tumayo, lumundag at sumayaw-sayaw. Pagkatapos, doon po sa curiosity ng mga tao, sila po ay nagtanong at si Pedro po ay nangaral. While the man held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's Colonnade. When Peter saw this, nung lumalapit po yung mga tao, he said to them, siya po ay nangaral. Peter preached about the Lord Jesus Christ as the Messiah. At dineclare po niya sa mga tao, ito, yung binasa natin kanina, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Ang mensahe po, ang pamagatay turning point. Ang sabi kasi, turn to God. Una po, ang sabi ng verse 19, repent. Ano ba yung repent? Magsisi. Repent then and turn to God. Repent, magsisi. Ang pangangaral pong ito ni
ni Peter, ay sa mga Hudyo naroon. Ito po yung unang kanyang pangangaral. At sinasabi niya, magsisi, manumbalik sa Diyos, turn to God. Ano ba ang repentance? Ang true repentance po, it is both turning away from sin, tumatalikod sa kasalanan. Kung ito ang direksyon ng kasalanan, at ang dulo nito, ang sabi po ng Biblia ay kapahamakan. Ang pagsisisi ay yung kung direksyon ng kaparusahan ay ito at ng kasalanan, tayo po ay tatalikod po diyan at tayo po ay pupunta sa isang opposite direction, that is turning away from sin and turning to God. Maliwanag po, sabi niya, repent then and turn to God. Turn to God shows, pinapakita po that repentance is not just regret. Kung minsan ang mga tao ay nagsisisi, quote unquote, nagsisisi dahil nabisto. No. Ang turning to God, repentance is not just regret dahil yan po ay naranasan yung mga consequences, but it is a directional change. Kagaya po ng binanggit natin kanina, kung ang daan mo ay ito, patungo sa kaparusahan dahil sa kasalanan at yung iyong tinatahak na daan, mayroon pong 180 degrees turn na ikaw ay pupunta sa isang opposite direction. That is turning away from sin and turning to God. It is a directional change. Repentance, hindi lamang po, it is not just feeling sorry. Wag po ninyo kung ma-misinterpret. You feel sorry, pero it is not just feeling sorry. When we sin, we confess. But it is not just a confession of our sins. Tama po, kasi sabi po ng 1 John chapter 1, verse 9, if you confess your sins, the Lord is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kailangan po nating i-confess. We must feel sorry, we must confess, but repentance involves a change of mind. Mayroong magpag-iiba ng direction, ng takbo ng iyong isip. Change of mind and direction. Ang sabi po ng Romans chapter 12, verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan sa ating pagsisisi na sinasabi natin tayo ay nagsisisi, tumatalikod tayo sa ating mga kasalanan, tayo ay pumupunta, lumalapit sa Diyos, and there is a directional change and our minds are being transformed. Mayroong pagbabago ng kaisipan. It involves change of mind and direction. Ang repentance po, it is a return. Return to what? Return to God's will. Nung hindi natin pinagsisihan yung ating mga kasalanan, papunta tayo doon sa opposite na kalooban ng Diyos. But now we must return to God, to the will of God. Return saan? Saan magbabalik? Magbabalik tayo doon sa ating pagnanasa na maranasan ng presensya ng Diyos. Parati ko pong binabanggit na sa ating iglesia, parati nating nasain ng presensya ng Diyos. Ang sentro ng church na ito ay si Kristo. Ninanasan natin ang kanyang presensya. Ang pagkilos niya. Walang lahat dispensable. Isa lang ang indispensable. Ang presensya ng Diyos. So it is a return to the will of God. It is a return. Pasensya na po kayo. Ito po ay pagbabalik sa presensya ng Panginoon, ninanasan natin na sa pagsisisi, ninanasan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga personal na buhay. Ninanasan natin ang purpose ng Diyos
sa atin. Marahil tayo ay lumihis doon po sa kalooban ng Panginoon, sa ating pagsisisi, sa repentance, ay tayo ay nagbabalik doon sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Repentance. It is not just feeling sorry. It is not just a confession. It involves a change of mind and direction. It is a return. Return to God's will. Return to God's presence and to God's purpose. Ang repentance po o ang pagsisisi, ito ay umpisa ng revival. Revival, ano bang ibig sabihin po ng revival? Ano po? Revival, yung ma-revive ka, mapanibagong buhay, no? Mabago. Ano po? There is no revival without repentance. Kung gusto po natin maranasan ng revival, at ang revival po ay hindi lamang tayo tumitingin sa church. Ang revival po dapat mag-umpisa sa atin, sa individual. Kung minsan tayo po ay tumitingin doon sa ating mga kapatid, kagayang mga mananampalataya, at nag-i-expect tayo na doon mag-uumpisa ang revival. Nag-i-expect tayo, dapat brother, makaling gagawa na ganito yung dapat din niya ginagawang mga to. Tayo kung minsan ay yung mata natin ay nakafocus doon sa iba. Pero dapat mag-umpisa po ang pagbabalik sa Diyos. Ano po? Turning to God sa atin. At pagkatapos noon, maaapektuhan po nito ang ating pamilya. At pagkatapos noon, maapektuhan niya ang iglesia. At pagkatapos noon, maapektuhan ang ating mga communities. Ano po? It should start sa repentance. God's movement begins when we turn our hearts back to Him. Ano po? Hindi, walang pagkilos kung wala pong pagkilos ng Diyos kung wala pong pagbabalik loob sa Diyos. At kailangan mag-umpisa po iyon sa atin. Huwag sa iba. Ano po? Repent. Ang sabi po ng 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Is that not turning to God? Turn to God. Acts chapter 3. Repent then and turn to God. We need to repent. So that maranasan po natin ang pagpapatawad ng Diyos. And God's forgiveness is complete. Ang sabi po ay, so that your sins may be wiped out. Sa atin po, mga Kapampangan, pag sinabi, may wipe out yan, may wash out yan. Ibig sabihin po, walang natira. Diba? Ibig sabihin nun, walang natira. So God's forgiveness is complete. God's forgiveness completely wipes out sin. Ang ibig sabihin ng wipe out, erased. Nabura. Ang ibig sabihin po ng wipe out, inalis. Remove. Anong ibig sabihin ng wipe out? Canceled completely. At kung yan ay kasalanan, your sin is erased, your sin is removed, your sin is canceled completely. You are clean.
forgiveness is complete. Sa batas po natin, hindi mo kailangang labagin. Tama ba? Labagin lahat. Para ikaw ay makulong, para makonvict. Di ba? Sabi ng Biblia ay, kapag ikaw ay nagkasala sa isa, nilabag mo lahat. Tama ba? Sabi niya yun eh. Yun po, kung ilalagay natin dun sa mga batas natin, hindi mo kailangang lahat, malabag lahat ng batas upang ang isang tao ay makulong. Isang nilabag po niya, at yan kung alimbawa yan ay mayroong kaparusahan, ang kaparusahan na yon ay yung kasalanan na yon magdadala sa kanya upang siya ay makonvict. Hindi niya kailangang lahat. Sa sa pagpapatawad ng Diyos sa atin, no stain left. Kung yan po ay damit at mayroon pong dumi, stain, wala pong matitira dyan. Kung yan po ay record, di ba nire-record yung mga, malinis ang iyong record. No stain left and no records left. No condemnation. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. The forgiveness is complete. Ibig sabihin, walang matitira kahit isa. Wala. Kasi kung merong matitira kahit isa, you will be condemned for that one sin that is left. Kagaya ng binigay ko pong halimbawa, isang kasalanan na lumabag ka sa batas, you will be convicted for that kapag napatunayan. Now, sa pagpapatawad ng Diyos sa atin so that your sins may be wiped out, your sins are erased, canceled completely. God's forgiveness is complete. Ang mga nakaraang kasalanan ay pinatawad na. Hindi na kailangan nating balik-balikan ang mga pinatawad na kasalanan ng Diyos. Amen. Dapat malaya na tayo doon. Huwag na nating balikan po yun. Pinatawad na ng Panginoon. Amen. Past sins are forgiven. Present guilt is removed. And future condemnation is canceled. 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation, the old is gone, the new has come. At ang pagpapatawad ng Diyos, sa atin, kompleto, at dahil po dyan, ang pagpapatawad na yan, it restores our identity. Ano ba yung identity po natin? Dati. Ang identity po natin ay we are created in the image of God. Amen. We are created in the image of God, pero dahil po sa kasalanan, iyan po ay it was marred by sin. Our image of God was marred by sin. Sinira yan. Nasira yung image na yan. Pero sa pagpapatawad ng Diyos atin, it restores that identity. We are in the image of God from a guilty outcast. We are all outcast. I am an outcast. Alam po ninyo, masakit yung kapag ikaw ay outcast, kapag hindi ka tanggap. No? Yung pong mga lepers noon, they are outcast. Inaalis po nila doon sa presensya ng kanilang pamilya. Kasi maghahawa po sila
outcast sila. Kapag nakita po sila ng mga tao at napansin nila yung kanilang karamdaman, mayroong mga sugat, at sila po ay nakabalot, sisigaw sila, unclean, unclean. Walang tumatabi sa kanila, walang lumalapit sa kanila. Maging yung mga closest sa kanila ay malayo. Imagine, gaano kalayo yung closest ng mga relatives mo, closest. Tapos malayo pa sila sa'yo. Imagine that. Imagine that feeling. From a guilty outcast, far from God, and now we are accepted in Christ. From a sinner na tinatawag makasalanan to a child of God. From experiencing shame to having freedom. Nag-amen po siya. To having freedom. John chapter 1 verse 12. Ang sabi po ay, ang sino man na naniniwala at tumatanggap sa Panginoong Hesus ay binibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation, the old is gone, the new has come. For your forgiveness is complete. At kung ang Diyos pinatawad po tayo, we should not dwell on the past na tayo binibigyan nating bigat yung ating sarili. Your forgiveness is complete. Amen. Number 3, ang sabi po, that times of refreshing may come from the Lord. Repentance leads to times of refreshing. Lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pinatawad tayo, kompleto ng Panginoon. Nilinis tayo. Meron tayong bagong buhay. Tanggap tayo. We are saved. And number 3, sabi, times of refreshing may come. Ang pagsisisi, it leads to a time of refreshing. Yung totoong paglapit sa Diyos, yung totoong pagsisisi sa harapan ng Panginoon, it leads to times of refreshing. Ano ba yung refreshing? Ano ba yung ano kayang ginamit sa Kapampangan? Ano po? Ang ginamit po sa Kapampangan, at paratanga na ning ginu, ing panahon ning banal na bendisyon. Hindi niya ginamit yung times of refreshing. Sinabi niya, parang holy blessing, banal na bendisyon. Na natin po sa ang ginamit naman sa Tagalog ay, at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng kapahingahang mula sa Panginoon. So tingnan po natin, yung Kapampangan, ginamit niya, banal na bendisyon, yung Tagalog ay kapahingahan. Dito naman ay times of refreshing. Refreshing means renewal. It means revival. It means relief. Kapag tayo inuubo, bigyan ko lang ng yung relief. O kaya kapag tayo nagkasakit, ramdam natin yung bigat ng katawan, sakit ng ulo, Pero kapag ikaw ay gumaling, mayroong relief. Yung wala yung pain. Wala na yung pain. Magaan ang yung pakiramdam. Relief. So, iyan po ay dumarating sa mga tao, na nagsisi, at yung times of refreshing from the Lord ay pinaparanas ng Panginoon. Mayroong pong spiritual strength. Nare-restore yung spiritual strength.
yung emotional burdens. Alam po ninyo mga, ang sabi po nila parate, be kind. Kasi hindi mo alam yung mga dinaranas ng mga tao. Tayo, sabi na po ng Biblia yan dapat tayo ay ganun parate. Kasi yung fruit of the Spirit is, sabi, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Talagang dapat bilang mga mananampalataya ay pinapakita natin yung kindness to everyone. Ano po? At yan ay pag-ibig. Love is kind. Hindi natin alam, ano po, mayroong mga emotional burdens ang ating mga kapatid. Emotional burdens ang mga tao, ano po. But as they repent, the Lord gives time of refreshing. Emotional burdens are lifted up. And joy in the heart is revived. Yan ay binibigay ng Panginoon. Times of refreshing. At hindi po yan manggagaling doon sa kung sa mga tinatanggap natin. Hindi po yan manggagaling sa success. Hindi po yan manggagaling doon po sa entertainment. Ano po? It comes from God. Sabi niya, times of refreshing may come from the Lord. Times of refreshing comes from the Lord. Not from entertainment, not from success that we have. Salamat sa Panginoon sa binibigay po niyang tagumpay sa atin. Tagumpay doon sa ating mga goals, mga ninanasa, ano po, even doon sa mga hindi natin hinihingi sa Panginoon, pero pinagkakaloob ng Panginoon. Times of refreshing, hindi po nanggagaling po doon. Times of refreshing, hindi po nanggagaling sa human effort. Times of refreshing comes from the Lord. Kung minsan hinahayaan po ng Panginoon yung mga magagandang maranasan natin sa buhay, ano po? But ultimately, times of refreshing come from the Lord. God desires to renew His people. Ang sabi po ng Biblia, ang Panginoong Diyos ay the Lord is gracious, slow to anger, abounding in love. Kung tayo po, kung hindi po ganun ang Panginoon, kung ang Diyos sa bawat pagkakasala po ng isang tao ay parati siyang galit, ano po, at hindi bibigyan ng pagkakataon ng tao, wala na pong natira sa atin. Pero parati po tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Chances, many chances in our lives, ano po, upang i-offer natin ang ating buhay sa Kanya. God desires to renew His people. Kapag ang isang tao ay nagkasala, isang mananampalataya, hindi po ba ang encouragement ng salita ng Diyos ay tayo ay lumapit sa Kanya at sabihin natin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala at sa ating tapat na paglapit sa Panginoon ay mararanasan natin ng Kanyang pagpapatawad at paglilinis. 1 John chapter 1, verse 9. God desires to renew us, to renew our faith. Ano po? The Lord God is not eager to punish. Sana wala po sa kaisipan natin na ang Diyos ay mabagsik, mabangis. Hindi po sinasabi ng Biblia ang gano'n. Ang Diyos po, sabi niya, is gracious, slow to anger, abounding in love. Pero ang Diyos po ay just din. Ano po? Huwag naman sabihin, ay, sabi ng pastor, tapos magiging lisensya natin sa pagkakasala. Ano po ang grace ng Panginoon? Hindi po ganon. Ano po? Kailangan isa-isip din po natin that God is a just God. He is not eager to punish.
He longs to restore and refresh us. Hallelujah. But there must be a true repentance in the hearts of His people. Hindi yung di niya justify natin o kaya sasabihin lang natin, parang lip service, Lord, patawarin mo po ako. Pero wala kang intensyon na talikuran iyon. Can God be mocked? Hindi po. He knows our hearts. Ano po? Kaya nga po ang dapat nating attitude dito ay dapat yung true repentance ay nandun. Comes from our hearts. Ano po? At mayroon tayong na tayo po ay tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Diyos upang maranasan natin ang kompletong pagpapatawad. Ano po? And repentance opens the window for revival. Binanggit din po ng salita ng Diyos ito, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Kasunod po nito yung times of refreshing may come from the Lord. Salamat sa Panginoon sa mga panahon ng pinaparanas ng Diyos, yung times of refreshing. Ano po? But the ultimate refresher is the presence of Jesus. We want to be refreshed in our spiritual life. We want to be strengthened again in our faith. The presence of Jesus. The ultimate refresher is the presence of Jesus in our lives. For an individual, nasain po natin ang presensya ng Diyos. Ang presensya ni Jesus sa ating individual na buhay. Nasain natin ang presensya ni Jesus po sa ating mga families. Nasain natin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan, sa ating corporate worship. We want to be refreshed, be in the presence of God. Ano po? Jesus renews everything. Ang sabi po sa Revelation, Jesus makes all things new. He makes all things new. The old has gone. The old order of things is gone. I make all things new. Ang sabi po. Jesus renews everything He touches. Let God touch your life. If Jesus renews everything He touches, let Him touch your life. When He touches our hearts, yung puso natin ay nababago. He renews that heart. Jesus renews everything He touches. When He touches our families, whatever the situation of our families. Ano po, nung pong nakaraang Huwebes ba yun? Nung Friday, ano po, ang isa po dun sa topic ay yung about families. Wala pong perfect family. We all have our issues. Ano po? But if we let Jesus touch our families, mababago. Ano po? Sabi nila, yung mga tinanggap natin na mga pagtuturo o mga kultura ng mga pamilya natin na binigay sa atin, naintindihan natin, bibigay din natin yan sa susunod na henerasyon. But if we let Jesus touch our families, mababago ang direksyon nito. Jesus renews everything He touches. Let Jesus touch our church.
ang kailangan natin ng hipo ng Panginoon muli sa ating iglesia, sa bawat isa po sa atin. Amen. Repentance leads to times of refreshing. But the ultimate refresher is the presence of Jesus in our individual lives, in our families, and in the church. Ang sabi ni Peter, repent. Return to Jesus. Pastor, sabi niyo po, born again na ako eh. Pero marahil ito pong level na ito na repentance. Ano po, it's a level of commitment. Return to Jesus. Repent, return to Jesus, and be refreshed in your spirit sa presensya po ng Panginoon. And we encounter Jesus. Ito po yung tanong. Are there areas in your life where God is calling you to turn back? Mayroon ba tinatawag ang Diyos? Tinatawag tayo ng Diyos, o talikuran mo na yan sa buhay mo. Lumapit ka sa akin. Hayaan po natin ang Diyos ang siyang maglinis sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang mag-refresh ng mga spirit natin. And let Jesus continue to renew our lives today. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. From darkness to light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains, He has conquered the grave. His grace changes by the power of His blood. By the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished. It is finished. The victory
is won. Let us sing, it is finished. It is finished. It is finished. The victory is won. Salamat po, Panginoon. Let us declare, it is finished. Hallelujah! It is finished. It is finished. Hallelujah! The victory is won. It is finished. It is finished. It is finished. Salamat po. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame. There's no shame too real. That is love only heal forever. The victory is won. There's no shame. Oh, His love on Him forever. The victory is won. And forever the victory is won. Forever the victory is won. Ika'y manakit ka rin kaya kaming Ginong Diyos. Nandito po ang aming mga buhay. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Sa mga panahon, hindi namin sinuko ang aming kalooban sa inyong kalooban. Sa mga panahon na kami po ay lumihis sa iyong purpose. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi ang Panginoong Hesus ang sentro ng buhay namin. Patawarin mo po kami. And now, pinipili namin na lumapit sa Diyos. Pinipili namin, Lord God, that we turn to God. And commit ourselves once again. Forgive us of our sins. Kami ay naniniwala, Panginoon, that you will wipe sins in our lives, and that our forgiveness is complete. We pray for times of refreshing, times of renewal, times of revival, times of relief in our lives, times of refreshing only comes from you. May we continue to experience it in our Lord Jesus Christ. We will be refreshed in the presence of Jesus. Inihiling namin, Panginoon, na parati naming maranasan ang presensya ng Panginoong Hesus sa aming mga individual na buhay. Maranasan ng aming pamilya ang presensya ng Panginoong Hesus. And even the church, Panginoon, ang church na ito,
parati itatanghal ka ng church na ito. Magnanasa, Panginoon, kami ng iyong presensya na ikaw parati, O Diyos, ang maitaas, maitanghal at magmanifest ng iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po. Salamat. Panginoon, ang dalangin namin, O Diyos, mapaalalahanan kami ng mensaheng ito, that we should always come to Jesus Christ, ask for forgiveness, and desire His presence always. Salamat po. Hallelujah. Send times of refreshing in our hearts in the midst of this church. Salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila, pinapasalamatan. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Amen.